Whenever we walk around our neighborhood, we always see cars that are parked on the side. It can be annoying sometimes that these cars and motorcycles can be a roadblock and sometimes prevent commuters from actually going on a sidewalk and go onto the road, which may cause accidents. One of the problems that we faced on the road is illegal parking. Most people that own private vehicles do not have their own parking lot. With this, it can make the roads look narrower and unsafe for people and the drivers around, especially if the road is one way. Now we will discuss the problem that we are facing, how it can affect us, and why we should be aware on this current problem. Data from the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA shows that unattended illegal parking shows as second and attended illegal parking as fifth emerges as one of the most common traffic violations in 2025. In the 2024, a fatal road crashes in Metro Manila surged by 21%, with many incidents involving pedestrians forced to walk on the road because vehicle occupied the sidewalks. Gaano ka kadalas nakakakita ng mga illegally parking na sasakyan sa mga bangketa or sa mga dinadaanan? Sa araw-araw na pagpasok ko sa school, marami akong nakikitang mga naka-illegal park. Lalo pag naglalakad ka, mahirapan yung mga pedestrian na dumaan sa kalsada kasi may mga kotse na nakaharang sa pedestrian. Naapektuhan ka na ba nitong mga illegal parking tulad ng delays, mga nahaharangan yung daan, aksidente? Sa Pilipinas, kasi maraming kotse. Bali, kapag sobrang traffic, may mga times pa rin na may mga na-accidente, nagkakabanggaan. Kaya nagkakosta lang siya ng traffic, lalo sa mga commuters. Paano mo naiisip na yung illegal parking, yun nga, nakaka-apekto sa traffic, sa safety ng bawat isa, and kahit sa mga dumadaan sa mga bangketa? Para sa akin, kasi kung kunyari traffic tapos nagkaroon ng emergency, lalo yung mga bombero, mga ambulansya, pag sobrang traffic saka sobrang daming sasakyan, maraming naka-illegal park, mahirapan makadaan yung mga emergency vehicles eh. Kumbaga parang imbis na daanan nila yun, maraming nakapark na illegally. And for our last question, sa enforcement and solutions, susuportahan mo ba kung mas lalong paiigtingin yung mga penalties na kaakibat ng mga naka-illegally park and mas pararamihin pa yung mga signage sa mga bangketa ng mga kalsada natin? Para sa akin, kasi mapapadali yung daloy ng parking. Kung may signage na no parking, kasi maraming nahuhuli na nakalagay na bawal magparada doon pero wala mga signage. Siguro, kakulangan din minsan ng mga signage eh. Pero para sa akin, mas maganda may mga parking para mas-safe sa daan. And that's our last question. Thank you po sa participation. So, ang unang katanong, gaano mo kadalas napapansin o naranasan ang mga illegal parking sa iyong araw-araw na pagbiyahe? Madalas kasi nagko-commute ako papuntang school. Parang yung pasok ko kasi parang 4 times a week papuntang school. Kaya parang madalas ko silang nakikita na sa araw-araw na pagko-commute ko kasi ang school ko ay Manila and I'm from Quezon City pa. So nakikita ko talaga yung mga illegal parking madalas. Even nga sa sa school ko, nakikita ko yung mga sasakyan na nagpa-park, especially if yung student, for example, is my car. O kaya yung mga ibang tao lang yung nag-illegal parking. Paano ka naapektuhan ng mga illegal parking na to sa, like, nadidelays ka ba or buwabagal yung traffic? Oo, madalas siya mag-cause ng traffic kasi syempre kung naka-illegal parking ka, nakaharang ka dun sa daan na imbis na tuloy-tuloy sana yung flow ng mga bus, for example, o kaya ng mga FX, nagkakaroon pa ng aberya or nagkakaroon pa ng parang hindi pa matuloy-tuloy yung flow ng mga sasakyan dahil merong nakaharang na mga na nakapark, ganun. So, nagkakos talaga siya madalas na aberya or na traffic. Okay, ang sunod naman po ay, sa iyong palagay, paano naapektuhan ng illegal parking yung daloy ng trapiko or yung mga kaligtasan ng mga tao? Madalas ko siyang nakikita sa bike lane. Kasi minsan, nagpa-park yung mga sasakyan sa bike lane. And
imbis na yung mga nagbabike ay tuloy-tuloy sila dun sa bike lane nila, napupunta sila sa ibang direksyon ng mga sasakyan. And delikado yun. Kasi what if mabangga sila ng ibang sasakyan, gano'n. Tapos, ako rin sa araw-araw kong commute, imbis na tuloy-tuloy nga yung flow ng sasakyan, kailangan pang iwasan ng mga driver yung nakaharang dyan sa gilid ng sasakyan mo, imbis na tuloy-tuloy, diba? Alam mo naman dito sa Pilipinas, mahirap na yung traffic natin dahil maliit yung kalsada or hindi ganun kawide yung kalsada. Tapos dadagdagan mo ba ng mga nag-illegal parking, di double kill na yun para sa mga commuters, for example. Ayun lang po. Salamat. Thank you. Ako po ang Executive Officer Nerio Tabinas. So, sa barangay po, ano po ang mga patakaran o ordinansa na nakasalukuyang namamahala sa pagpapa-park sa ating barangay? Sa ngayon po, ang barangay ay sinususugan lang ng barangay yung mga patakaran ay pinatutupad ng ating syudad. Lalo-lalo na yung tungkol sa mga illegal parking dahil yung malaking problema namin ng barangay natin. Sa palagay niyo po, gaano kalawak ang kalaman ng mga residente tungkol sa mga parusa sa illegal na parking? Alam niyo sa mga residente dito sa barangay, natural lang naman yan, alam nila yan, na dapat pag bibili ka ng sasakyan, dapat may sarili kang paradahan. Ang nangyayari kasi dyan, wala silang mga paradahan, kaya mga sasakyan nila doon nakaparada sa lansangan. Paano ipinapatupad ng barangay ang mga regulasyon laban sa illegal na pagpapark po? Ang ginagawa namin dyan, ang barangay, may tinatawag tayo yung road clearing operation. Kasama namin yung isang kagawad, pinupuntahan namin yung mga lugar na mayroong irrener ng illegal parking. Ano po yung mga hamon na kinakaharap ng barangay sa pagtugon sa illegal na pagpapark po? Yung mga hamon niya, yung mga katigasan ng mga may-ari ng mga sasakyan na talagang hindi sumusunod sa mga patakaran. May instances po ba sa dahil sa illegal na pagpapark po, may na-aksidente na po na tao? Sa wala pa naman na aksidente, kaya lang yung paabala lang talaga sa kapwa mga sasakyan, ang mga dumadaan ng mga pedestrian. Yan ang nagiging epekto. Ano ang mga karaniwang mga reklamo or alalahanin ng mga residente tungkol sa pagpapark po? Yan na nga yung nagiging reklamo nila dyan. Una-una dyan, minsan yung paparadahan yung kanilang mga driveway. Na pag gusto nila lumabas, yung makalabas ng biglaan. At isa naman yan, inaalala nila yung halimbawa may mga kalamidad, may mga sulog na biglang dumating na hindi makakapasok ang bumbero dahil sa mga illegal parking na nakabalang sa mga lansangan. Mayroon bang kasalukuyang mga plano o programa upang babawasan ang illegal na pagpapark? Ang ginagawa po ng aming kapitan, halimbawa, pag hindi na namin kaya pakiusapan talaga yung mga residente na ganyan na talagang matitigas ang ulo, ipinoforward po ng aming kapitan sa TTMD, yung traffic management ng Quezon City o kaya sa NMDA. At saka nagkakaroon kami minsan, bababa kami dyan, nagkakaroon kami ng operation dyan na yung mga sasakyan na ka-illegally park, tinataka yan, dinadala o tinuto yan, dinadala sa payatas. Makakatulong po yung mga iba pong mga residente rin po para mas maiwasan pa po yung illegal na pagpapark. Kasi alam mo, ang San Bartolome, kumpus tayo ng 32 subdivision, sa dami ng mga subdivision. Kaya kami ang barangay, humihingi kami ng tulong sa mga HOA president, yung mga humunan sa asosisyon, na para maiwasan mga illegal parking ganyan. Halimbawa, kasi una-una yan ang una-una pinag-aawayan, yung parking. Kaya minsan may mga policy sila, ginagawa ang HOA na ginagawa na nila yung one-side parking na lang. Hindi nang double parking para maiwasan yung pagkakaunawaan tungkol sa illegal park. Batay po sa inyong karanasan, ano-ano mga estratehiya ang epektibo sa pagkontrol ng illegal na pagpapark? Pinaka-epektibo talaga dyan. Sunod-sunod rin ang operasyon ng tuwing. Kasi ang nangyayari sa kanila, may tuwing kayo itong linggong ito. Susunod na naman mga isang buwan. Kaya diyan na naman, babalik na naman yan. Pero kung halimbawa magkakaroon ng operation, wala naman kaming control sa TMD at TTMD at saka ng MMD, sila ang nag-aano yan kung kailan sila bababa sa amin. Basta kami, may responsibilidad, inaantay lang namin, pagbaba nila, ina-assist namin para sa operasyon. Yan ang pinaka-epektibo talaga na ituwing ng ituwing, diyan para humanap sila ng, mabayad sila ng
Kasi meron naman tinatawag, tayong mga parking dito na ibinibigay sa mga ano dyan, may mga residente, may mga sasakyan. Pero yung mga homeowners dyan, meron silang tinatawag na mga vacant lot na pinagbabayad nila ng parking fee yung ano. Yung mga halimbawa, kung may sakit o wala kang parking, pwede ka doon. Magbabayad ka sa uwa. Hindi po binabalanse ang pagpapatupad ng mga patakaran at ang pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa mga residente. Ang barangay nakikipag-ugnayan po sa mga nakikipag-ugnayan sa mga residents, sa mga homeowners. May tinatawag tayo na mag-ugnayan, bumababa ang barangay para i-disseminate information and dissemination tungkol sa mga ganyang bagay para magkaroon sila ng awareness kung paano gagawin, ano yung kabubutin sa lahat. At least hindi sila makapiktuhan, hindi rin ang barangay mahirapan magpatupad. Ibig sabihin, give and take lang yan ang ginagawa namin. Kaya tatawag yung ugnayan. Thank you po. Yan lang. Thank you. Maraming salamat. Research on Parking ng Bayan, Venezuela City 2025 suggests that illegal parking reduces road capacity by up to 30 to 50% in narrow residential streets, causing ripple effect delays across entire blocks. Reports from the LTO and the local fire bureaus frequently cite illegally parked cars as the main reason for the delayed arrivals of the fire trucks and ambulance in the high-density areas.